Umapaw na sa kalsada ang tubig ng Laguna de Bay sa bayan ng Cabuyao kaninang alauna ng hapon. Sa bayan naman ng Bae, pumasok na rin sa mga kalsada at bahay ang tubig ng lawa. Pero ang bahang ito sa Barangay Tagumpay halimbawa, 2 buwan na raw hindi humuhupa at dinagdagan pa ng ulan ng Bagyong Opong. Kaya ang mga residente, 2 buwan na rin sa mga evacuation center. Ang mister nga ni Nanay Marisa, sa loob na mismo ng evacuation center binawian ng buhay nito lang September 15. Inatake raw sa puso si Tatay Teodoro, 59 years old, matapos 3 beses na magpalipat-lipat ng evacuation center sa Bai. Diyan siya inabot. Atake na puso. Pagod na po siya kalilipat. Sabi ko wala tayong magawa. Kasi kung hindi man kami lilipat, baka naman po kami ang manudo sa aming bahay. Si Lola Corazon naman, inabutan naming may dahon sa noo dahil wala raw pambiling gamot. Tinamaan na raw kasi siya ng lagnat na posible raw dahil din sa kakalipat-lipat ng evacuation center. Ayaw ko naman magpa-confine, ayaw ko talaga na akong bahala na. Wag na sana palipat-lipat pa kami kay kahirap. Sana naman tulungan naman kami. Hindi na namin maintindihan kung anong gagawin. Sabi ng kapitan ng barangay, nagpalipat-lipat ang mga evacuee dahil ang ibang evacuation center kung hindi inaabot ng ulan at baha ay ginamit na muli bilang mga classroom. Ngayon, unti-unti na ring umaangat ang tubig sa nilipatan nilang eskwelahan. Ito po galing din sa lawa. Pero konti na lang, papasok na sa school. Kaya anong mangyayari sa mga evacuee? Mapipilitan ho ako na dalhin ho sila sa mataas na lugar, diyan nga po sa Galvez. Kasi Lilipat sila. Lilipat ko po, sir. Ang ilang bata rito inaalipungan na sa tagal ng nakababad sa baha. Kung tutuusin, meron namang flood control sa Bai na pansalag sa tubig ng lawa. Ang problema, putol naman ito. Kaya pumapasok pa rin ang tubig ng lawa sa kabilang dulo ng dike. May flood control pero wala pa rin pangyayari, walang pagbabago. Display lang siguro para lang may project silang makita, maibulsa nila. Ang naghihirap, kaming mahihirap. Mahirap na ako talaga, hirap pa rin, pinahirapan pa nila. Nasa bulsa nila lahat. Sabi ng LGU, hindi ipinaalam sa kanila ang mga ganitong flood control project na itinayo raw rito ng DPWH at ng mga private contractor. Hindi naman namin alam yung mga tiki na yan. Hindi kami ini-inform dyan. O DPWH yan. Dapat doon, tinuloy nila. Malaking bagay yun. Sabi ni Mayor, masyado nang mababaw ang lawa kaya mabilis na umaangat ang tubig. Ang kailangan namin dito ay hindi bad and solution. Pero dredging, malaking bagay yun. Matagal na ng mga may sentimiento ng mga mayor yan. Ang ilang nakatira naman malapit sa flood control, hindi raw ito gusto. Hindi nga pumapasok ang tubig dagat, yung tubig ulan naman, hindi makawala. Yan, DK. Yan ang aming pinoproblema dito magdaragat. Bakit? O saan kami pupunta dyan? Nung yan wala, kahit saan kami pumunta dyan, okay lang. Galit na ang ilang residente ng Bai sa tila paulit-ulit na lang daw na baha rito taon-taon, lalo ngayong pumutok ang kontrobersya sa mga flood control project ng gobyerno. Pala naman may paraan. Tapos ganun lang kinukurap lang nila. Huwag na naman kurapin. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.